Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid. Muli ako po sa ka-vlogger Brother Joel Padilla at lubos po akong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito tayo ay patuloy magpag-aaral ng kanyang salita. Ano po? So muli ko po inyayahan, dalhin po natin ating banal na kasulatan kasi dalang magpapatunay na nga po aking mga sinasabi, pawang katotohanan lamang. Sa patuloy po na nanonood sa bawat isa sa inyo diyan ay lubos po akong nagpapasalamat at shoutout po sa inyong lahat diyan dahil inyo po akong sinusuportahan at umabot na po tayo ng more than 500 na po. Abot na po tayo ng 700 na subscriber po. Kaya dahil sa inyo, nakapagpatuloy po tayong makapagpahayag po sa pamamagitan po ng social media. So bago tayo magpatuloy mga vlogger at mga kapatid, tayo po muna manalangin. Nagila po namin Diyos sa makapangyarihan sa lahat, samahan niyo po kami sa pag-aaral. Hinihiling po namin na bigyan kami katalinuhan mula sa makikinig at manunood. Ako magsasalita, mahira na aking mga labi na mapagsalita po akong may kapurihan sa iyo ng pangalan. Patawarin ako sa kasalanan nagawa, kaya hindi na mga nakikinig at nanonood. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya, aming pong tagapagligtas. Amen. Ayan, so mga vlogger at mga kapatid, kumusta po kayo dyan sa kanyang pamahay? I hope na sa mabuti kayong kalagayan. Kung ako niyo tatanungin, maayos naman po inyong lingkod. Ayan. So sa mga oras na ito, tayo po mag-aaral na ng banal na kasulatan. Po, at didiretso na po tayo sa ating pag-aaralan. Ang ating pag-aaralan ngayon ay, nakakakain ba ang iyong bunga? Okay po, maraming iba't ibang kahoy na kung saan magaganda tingnan, pero ang kanilang mga bunga, hindi makakain. Kagaya ng palkata, nara, at iba pang mga puno na kung saan hindi makakain ang kanilang bunga. Pero, bilang isang Kristiyano, maikukumpara natin ang ating pamumuhay na dapat makakain ang ating bunga kung sino mang mga taong ating makasalamuha. Whether ang iyong pamilya man yan, o ibang tao man yan, o kung saan ka man nakakapunta. Ano po? Alam niyo ang kinagandahan sa mga Pilipino? Alam niyo minsan ang mga Pilipino, pag dito yan sa Pilipinas, parang makitaan mo minsan sila na medyo may kasigaan, medyo may may kabruskuhan, pero ang totoo niyan, ang Pilipino hindi talaga original ganun. Bantayan niyo sila pag nakapunta yan sa ibang bansa. Napakamatulungin ng mga Pilipino. Napakamaaruga. Kung mayroon sila nakita na kapwa Pilipino, kahit Bisaya pa yan, pero nagkakaunawaan sila sa salitang Tagalog, maniwala ka sa hindi. Nagkakaisa yan. Opo. Yan. At isa sa pinakamagandang pag-ugali ng mga Pilipino, kahit yung mga Bisaya, kahit hindi marunong yan magpo at upo, mostly kasi nasanay kami sa amin, hindi man namin ginagamit yung words na yan, ay pag nakarating yan sa Luzon at pag nagkapunta yan sa ibang bansa, pag nakausap yan ng isang Tagalog na may edad na, nagpupo at upo yan, kahit Bisaya yan. Kasi ganun talaga ang buhay ng isang Kristiyano, o Pilipino. Okay po? At napakahalaga na hindi lang isang Pilipino, lalo na tayong mga Kristiyano. Po. Para mapatunayan natin na tayo ay tagasunod ni Kristo, kinakailangan makikita sa ating pamumuhay na tayo nagpapasakop sa ating Panginoong Jesus. Kung atin pong titingnan sa Biblia, meron kasing isang tamang prinsipyo ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. At ang prinsipyo nito, una, ay matatagpuan sa aklat po ng Mateo chapter 7, verse 17 to 18. Ito po ang pagkasabi. Babasahin po Namumunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit namumunga ng masama ang masamang punong kahoy. Ngayon ang tanong, ano ka ba? Kristiyano o hindi? Kung Kristiyano ka, kinakailangan makita sa iyo si Kristo. Kinakailangan namunga ka. At ang problema ngayon sa mga Kristiyano ay marami silang bunga. Ang iba naman, ang problema, Kristiyano lang pero hindi namumunga. Hindi nagbabago ang ugali, hindi nakikita sa kanila ang ating Panginoon Jesus. At yun dapat makita sa bawat sa atin. Okay po, ang sabi po dito sa Mateo chapter 7 verse 18, sa pagpapatuloy, hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy. Kaya kung si Kristo ay nasa sa iyo, kinakailangan makitaan ka ng mabuting pag-ugali, ng mabuting mga pagsasalita, ng mabuting mga kaisipan, ng mabuti kahit sa paglalaro. Minsan, pag hindi nakashoot, PI agad. Wag. This is a game. Okay po? And then, sabi pa nga po dito, kung masama, maaaring okay lang yan makita sa iyo. Pero nakakahiya Alin ang pipiliin mo? Ay yung mamamatay tao nga. Pag sinigawan mo yan, mamamatay tao ka, wala kang hiya. Anong nangyayari sa kanya? Magagalit yan. Kasi, bagaman ganun siya, pero ang original kasi ng buhay talaga ng tao, back tayo sa simula kay Adam and Eve, is a good person. Kaya dapat makita yun sa atin. Okay po? Sabi po nga ito, ang tanong, ano ang mangyayari sa mga di namumunga ng mabuti? Meron nang mangyayari sa mga hindi namumunga ng mabuti. Kaya kinakailangan makita sa atin kasi ang sabi nga po dito sa aklat po ng Lucas chapter 3 verse 8, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ang taong nagsisisi, umiiwas siya sa mga bagay na kung saan
hindi gusto ng Diyos. Ang taong nagsisisi ay humihiwalay siya sa mga bagay na kung saan alam niyang mali. Okay po? Yan. So yun ang taong tunay na sumusunod sa ating Panginoon Hesus. Sabi nga sa Lucas chapter 3 verse 9, ngayon pa'y nakaambana ang palakol sa ugat ng punong kahoy na kung saan walang bunga ang puno niya. Ibig sabihin, nakaprepare na. Yung mga punong kahoy na kung saan naglililim lang siya, nagbibigay lang siya ng sobrang kadami-daming dahon, pero para bagang namamblema ka na. At minsan pa nababagsakan pa ng sanga ang iyong bahay. At wala namang kabunga-bunga, ay dapat, anong ginagawa? Ito sabi, Matthew 7:20, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Sayang lang yung dahon, ang dami. Sayang lang yung sabihin mong isa kang Kristiyano. Ang galing mong magbatbat sa Biblia, pero pag nagsalita ka naman, may kayabangan, sinisigaw mo pa, at minsan pa'y tinatawanan mo yung iyong kausap. Hindi ganun. Paano mo siya madala o malid kay Kristo kung ang iyong mga pananalita pa lang ay masakit na para sa Kanya? Sa totoo lang, bilang Adventista, ito ang mahirap sa bawat sa atin. At ito ang dapat nating iwasan. Hindi tayo nangangaral na para bagang may dala-dala tayong spear, at kung may isda dyan, titirahin mo yung isa, pero kumusta naman yung 100 na nangyari? Di nawala. Kaya mahalaga na mamalakaya tayo na maayos, na makukulong silang lahat, na mahuhuli sila. True attitude. Kaya napakahalaga yung pagiging isang Kristiyano makita sa atin. Actually, sinasabi ko sa ito sa sarili din mismo. Kasi ang tao din talaga, dahil nabahira na nga tayo ng kasalanan, mas nakahili tayo dun sa paggawa ng masama. Kaya minsan, kaunting kausap lang, nasasaktan mo na yung iba. Pero sinisikap ko, tinatry ko. Gusto kong itry na pagsasalita, pero siguro dahil Bisaya na rin ako. Not all necessary, hindi lahat ng mga Bisaya ganito ha. Pero yung nakita ko sa sarili. Dahil doon ako lumaki, ganun ang pananalita, parang dala ko na rin. Pero sinisikap ko na maging mahinahon. Para at least, makaakay man lang ako na madala sila sa harapan ng ating Panginoon Hesus. Okay po? Yan. Ang sabi nga po dito, sa Matthew 7 verse 19, ito ang pagkasabi, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya kinakailangan bilang isang Kristiyano, makitaan sa iyo na mabuti kang isang Kristiyano na makita sa iyo ang pamumuhay ng ating Panginoon Hesus. At yun ang napakahalaga at yun ang magandang balita. Sa totoo niyan, mga vlogger at mga kapatid, ang aking kamay ay paga. Kasi siguro sa mga nakain ko, kasi nagduble ang manok na dumating sa amin. Bumili kami kasi may dumating na aking kaibigan. Tapos, pagkahapon din naman nun, nagbigay din ang aming mayor ng manok. Ang problema, wala kaming ref. Niluto ko na lahat at yun ang aming ulam. Sa loob ng 3 araw, hinahalo-haluan ko na lang ng mga gulay-gulay. Hindi kinaya, yun. Kaya, bagaman pwede ang manok, mag-iingat lang tayo dahil maapektuhan kayo. At, sabi ko nga, nakakabakla nga rito pa ng sakit. Naiyak ako, totoo yun. And then, siyempre, prayer. And then, back to original diet. Nawala din naman, kahit papaano ngayon. Pero, mahirap pa nga. Ang puntos ko dito is, sa pagiging isang Kristiyano, ulit-balik tayo doon, ay dapat makita sa ating pamumuhay. Ano po? Maging sa pagkain man yan, pananalita man yan, sinusuot man yan, dapat makita sa iyong pamumuhay. Kahit sa pagsasalita, pagtingin, okay? Ayan. So, sabi, pag-aralan natin. Ano-ano ang dating paraan ng pamumuhay na dapat iwasan? Ito ang mga dapat nating iwasan para makita sa atin na tayo ngayon nagbubunga ng mabuti. Okay po? Aanhin mo man yung nagbubunga ka nga, pero hindi ka makakain dahil sobrang pait. Ay, pangit naman. Di baling maasim, at least magagamit ka, kung kamyas ka man, magagamit ka sa pagluluto ng sinaing dito sa mga Batanggenyo, inununan sa Bisaya. Okay po? Mas masarap, di ba? Yung magagamit ka sa pangsigang. At least ganun. Dapat o tama yung sampalok, di ba? Ultimo, bulaklak niya at saka dahon yan, pwede mong gamitin sa pangsigang. Okay po? Napakahalaga sa pamumuhay bilang isang Kristiyanong ganun. So ito mga dapat iwasan po natin. Yan po yung mga talata na dyan ko po kukuhanin. Kung isa-isahin kasi natin, maubos ang ating oras. Okay po? Sabi po dito, ito ang mga dapat iwasan ninyo. Makikita po sa Ephesians chapter 4. Kahalayan, kasinungalingan, pagnanakaw, masasamang salita, pait, galit, puot, pag-aaway, panirang puri, at kasamaan. So, iwasan natin yan. Mahalay ka ga? Lalo itong pagsisinungaling. Ayaw na ayaw ng Diyos na yan. Kahit kaunti. Yung tinatawag na, half lies. Mahirap yun. Half truth. Mahirap yun. Lalo itong pagnanakaw. Yan, masasamang salita. Chismis. Sabi dito, ganito lang kadaming ulam. Pagdating doon, sumubra na. Sabi dito, ganito kadaming ulam. Pagdating doon, kulang na. Ganon yung chismis.
Kaya ang tawag ko dyan is radyulakad. Iwasan nyo yan, masama yan, hindi gusto yan ng Diyos. Maniwala kahit sa hindi. Okay po, tapos, iwasan din natin yung pait, galit, puot. Ayan, iwasan natin yung mga bagay na ito. Okay po, ito pa. Ito yung mga tao naman na pagka mayroon kang ganitong ugali ay hindi na magmamana ng langit. Kaya tanggalin natin ito kung mayroon tayong ganito. Bato-bato sa langit, tamaan ay magbago. Okay po. Ayan, sabi po dito, number 1, kahalayan, kasinungalingan, pakikiapid, karumihan, kasakiman, karumihan, hangal na pagsasalita, di dapat na pagbibiro. Yan, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pag-aralan nyo yan. Lalo na itong di dapat mga pagsasalita o di dapat na pagbibiro. Magjo-joke ka sa mga, mostly sa mga TV, napapanood ko ito. Napapatawa nila yung isang tao kasi maaaring bayaran la after. Maaaring kakantsawan nila yan ng maraming beses pero mababayaran. Pero actually, deep inside in your heart, mabubuo yan. Kaya dahil hindi mo kayang banggain yung nagbiro sa'yo dahil mas mayaman sa'yo, mas sikat sa'yo, takot kang i-bash ng mga tao, isipin mo, ikaw na yung kantsawan, pag nilabanan mo pa yun, ikaw pa yung sirain, sabihin ng mga tao, ano ba to, hindi man lang marunong sumakay sa joke. Actually, hindi kasi siya gusto ng Diyos. At ikaw pa yung masisira. Ganon ang mundo natin ngayon. By the way, wala tayo doon sa kanilang mga style. Ang gusto ko dito, kung susunod ka sa Diyos, at susundin mo ang sinasabi ng Biblia, ito ang bunga na dapat makita sa pagiging isang Kristiyano. Okay po? Ayan, kasunod po dito, ito naman, sa Galatians 5, verse 9 to 24, mga di tatanggapin naman sa langit. Ayan, ito naman yung hindi dapat tanggapin sa langit. Kahalayan, pangangalunya, karimarimarim na pamumuhay, pagsamba sa mga sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, ano pa, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi, ito pa, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Iwasan ninyo mga bagay na ito, o mga pamumuhay na ito. Ang sabi ng iba, Brother Joel, hindi pala pwede magkaroon ng ng pagsiselos. Hindi po. Masama din po 'yun. Ano po? Ang pagsiselos na kinakailangan, may pruweba ka at the same time totoo. Dahil pag hindi, kasala ka. Kasi umahantong 'yan sa judgmental na pangyayari. Okay po? Ayan. So, iwasan natin 'to. Kasi hindi daw ito tatanggapin sa langit. Ayan. Kasunod dito, ito, Romans chapter 3, verse 12 to 14. Huwag paglaanan daw ng mga pansin itong mga bagay na ito. Paglalasing. Alam niyo po ba yung Hinebra? Nakita niyo naman siguro sa ating screen. Ang nasa taas ay sino? Si San Miguel Kuwari. At nasa ilalim si Satanas. Pero pag tinungga mo yan, sinong nasa ilalim? Yan, iilalim na si San Miguel. At nasa taas na si Lucifer. Tinalo na. Okay? Iwasan natin yung mga bagay na ito. Sabi pa nga po dito, magulong pagsasaya. Yan, pagpapakasawa sa pita ng laman. Kaya dapat iisa lang asawa. Hindi marami. Maraming yung mga relihiyon na kung saan okay lang daw 5 kasi yun ang plano daw. Kasi si Abraham daw, ganun, di totoo yun. Ikaw ka si Abraham at ganun kakayaman at natuwa ba sa kanya ang Diyos sa ginawa niya yun? Lalo na si Solomon, si Abraham, sabi nila, si Solomon ang mas pinakamarami. 300 wives and 700 concubines kung hindi ako nagkamali ha. Isipin mo yun, ganun kadami ang kanya. Sinabing concubines, edi mga makabit. Ang sabi na, bakit ginawa ni Solomon? Gusto ba yun ng Diyos? Ginawa ni Solomon sang ayon sa iyong pagkatao, pero hindi inutos kanya ng Diyos. At doon nagalit o nagtampo sa kanya ng Diyos. Kaya huwag natin gawin yun. Ano pa? Kasunod, mga kahalayan, alitan, inggitan, walang taros na pagsasaya. Kaya, huwag kayong sobra-sobra. Kapag may birthday, may kasal, may fiesta, halos, ibubuhos na doon. Utang ng dito, utang doon. Bukas kinabukasan. Singil din doon, singil din dito. Wala. Diba? Ganun pa naman tayo mga Pilipino. Ibaling magkautang-utang, makapagpapakain lang. Walang problema doon sa pagpapakain. If you have a money, ano po, meron kang pera, pwede. Pero pagka inubos mo yung iyong buhay doon, mali din naman yun. Bukas makalawa, sila, tuwan-tuwa yung mga pinapakain. Pero ikaw naman, kawawa. Nangyayari, nalugmog ka sa utang. Umabot na naman ng 1 taon, piyesta na naman, utang ka na naman. Huwag ganun. Diba? At saka yung walang taros sa pagsasaya, alam mo yung laklakan na ng laklakan, kantahan na ng kantahan, halos na walang pakialam, nakaka-distract ka na pala ng ibang tao diyan. Ang sabi ko sa iba, okay lang yan kasi naman isang beses lang naman, oo nga, pero hindi nga gusto ng Diyos. Yun nga yung palagi natin sasabi, okay lang, pero gusto ka ng Diyos. Okay po? So, ano ang mangyayari sa mga gumagawa ng mga ganito? May mangyayari doon sa mga gumagawa ayon sa ating napag-aralan. Ito ang mangyayari, Ephesians 5, verse 5. At sabi dito, alam niyo na walang bahagi
sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot. Sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay, ano daw? Napupuot sa mga suwail. So, iwasan na natin yon. Ano po? Kasi hindi maganda. Bakit dapat tayong maging iba na ngayon kaysa noong una? Ito ang sabi ng Panginoon, ha? Sa 1 Peter chapter 4 verse 3, marami kasing nagsasabi, patatawarin naman ako ng Diyos. Oo nga, patatawarin ka nga. Pero ang gusto ng Diyos, pagka hindi mo pa alam na mali pala yon, patatawarin ka doon. Pero pag alam mong mali na, at inulit-ulit mo, maniwala ka sa hindi, paano ka patatawarin? Sige nga, suntukin ka ng isang bisis. Humingi sa iyo ng sorry yung sumuntok sa iyo dahil anak mo lang naman. Patatawarin mo yan. Inulit ng isang beses, kumpara natin siya kuwari sa Diyos. Yan. So, humingi ka ng sorry, patatawarin mo ulit yan, yung nanuntok mong anak. Pangatlo, sinuntok ka. Pang-apat, sige nga, titiis mo ba yon? May kasunod na yan na palo. Ganun ang Diyos. Hindi niya pahayaan na nag-i-enjoy ka dun sa iyong maling ginagawa. Bagaman siya willing magpatawad sa bawat isa sa atin. Kaya, ito ang sabi kung bakit dapat tayong maging iba na ngayon kaysa noong una. Sapat na, sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 3, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kaya, yung dati mong buhay, tapos na yon. Binigyan ka na sabi ng Panginoon, kabit balikat na yun, okay lang yun, walang problema yan, kaya mo, patatawarin kita. Pero sukatan, ngayong alam mo na. Okay po, iwasan na natin yun. Bakit dapat tayong maging iba na ngayon kaysa noong una? Ito pandagdag sa Ephesians chapter 4 verse 20 to 21. Sabi dito, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Kaya kung kayo nasa Panginoong Jesus, ano ba yung buhay niya? Doon tayo. Okay po. Sabi nila, bakit si Kristo, Brother Joel, ay naglalasing? Hindi naglalasing ang Panginoong Jesus. Yun sila ng alak, iba yung alak, iba yung liquor, ha? Iba yung nakakalasing, iba yung alak na hindi nakakalasing. Magkaiba yun. Like for example, uminom ka ng grape juice, yung Welch. Hindi ko pinopromote yun, pero uminom kami nun. Nakakalasing ka? Hindi. Pero alak ang tawag doon ng mga kaibang bansa. So yun ang ibig sabihin doon. Hindi naglalasing ang ating Panginoon Jesus. Okay po. Yan. Sabi pa rito, bakit dapat tayo maging iba na ngayon kaysa nung una? Ito pa sa Ephesians chapter 5 verse 8. Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan. Sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng narapat sa mga taong naliwanagan. Kaya kung naliwanagan kayo, tinanggap niyo si Kristo, mamuhay tayo. Be born again. Sabi nga, yun ang tunay na born again. Na bago ka sa iyong pamumuhay. Ano daw ang dapat nating ipakilala sa pamamagitan ng ating buhay? Ayon sa Lucas chapter 3 verse 8. Ito ang sabi, ipakilala niyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ang tunay na nagsisisi na tao, hindi bumabalik sa dati niyang pamumuhay. Ang tunay na nagsisisi, nagpapatuloy siya na lumalago. Step by step. Okay po. Sabi pa nga ba dito, anong tawag ni Jesus? Sa ang bunga ay masama. Ito ang tawag niya. At sasabihin ko sa kanila, ayon sa Matthew chapter 7 verse 23. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Kayo sa akin, mga mapagawa ng lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Kaya napakahalaga sa buhay natin na makilala natin ang ating sarili. Kilala natin si Kristo. Kasi ayaw ng Diyos na ngayon. Pinapalayo pa nga niya yung mga gumagawa ng masama. Sa huling panahon, ganun ang kanya sasabihin. Bakit di dapat tayo magkaroon ng bunga ng bakit dapat magkaroon ng bunga ng ang pagsisisi? Ito ang sabi. Sa Matthew chapter 7 verse 21, tandaan ninyo ito. Hindi lahat ng, tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Anong kalooban ng Diyos? Lalo na itong 10 utos. Papasok tayo sa 10 utos. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya pag hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, kahit pa sabihin mo ang iyong church ay nasa tunay na pangalan na mabasa sa Biblia, at sasabihin mong ito ang tunay na bayan o iglesia ng Diyos, ng Ama na suhay na buhay na katotohanan, baliwala yan as long na hindi mo sinusunod ang kautosan ng Diyos. Alin ang utos?
sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17. Bakit ito pinopromote ang utos? Dahil yun ang basihan kung talagang nagbago kasi ang sarili. Okay? Ayan. Sabi po dito, ano ang pangako ng Diyos sa mga tunay na nagsisisi? Ito sa Jeremiah chapter 31, verse 33. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging bayan ko. Kaya kung bayan ka ng Diyos, sumusunod ka sa utos ng Diyos. Okay po? Yan. Sabi pa, lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan kapag tinalikuran mo yon at tinanggap mo ang kautusan ng Diyos. Isa pamuhay mo ito. Hindi para maligtas ka dyan, paulit-ulit na lang tayo sa ganitong pag-aaral. Ano po? Kundi, yan ang pamumuhay na sumusunod kay Kristo. Makita sa kanyang buhay ang pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Kaya sa mga oras na ito, makakakain ba ang iyong bunga? Okay po? Yan. Sabi nga sa John chapter 15 verse 8, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami. At gayon, kayo'y magiging aking mga alagad. Ang tunay na alagad ni Kristo, nakikita sa buhay yan. Ang tunay na alagad ni Kristo, sumusunod sa banal na kasulatan, lalo tigit pagdating sa kautusan. At yun ang tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus. Yung nagsasabi na sila daw alagad ng Panginoong Hesus, ngunit hindi sumusunod sa utos, malabo yan, maniwala kayo. Sabi sa Biblia. John chapter 15 verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y isa sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban sa kayo'y manatili sa akin. Kaya kung na kay Kristo ka, ipamuhay mo yung gusto ng ating Panginoon. Yung mga taong nagsasabing, wala na daw utos, maniwala kayo. Yun ang gusto ni Satanas, na walain ang utos para magkakagulo-gulo tayo. Kaya pag winala mo yan, para mo na rin sinunod si Satanas ayon sa kanyang kagustuhan. So mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Sa muli, sa mga oras na ito, tatanungin kayo, nakakakain ba ang iyong bunga? Sa panahong ito ang panawagan ng Diyos sabat sa atin, na napakahalagang makita sa ating pamumuhay ang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano, makikita yan sa iyong pag-uugali at kakainin at makakita yan ng iba. At sa lahat na makakita sa iyo, whether hindi mo man, sabi ko, hindi mo mapiplease ang lahat, pero ang mahalaga dito, nagawa mo ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Mga oras na ito, tinatanggap mo ba ang ating Panginoon Hesus o ating Panginoon Hesukristo? Amen. Tayo po yung manalangin. Nagila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga oras na ito sa amin na pag-aralan. Ito naway tumatak sa mga puso at isipan at maaming may sa kabuhayan. Pagharian niyo po kami sa lahat ng pagkakataon. At umasa po kami na yung amin na pag-aralan, amin ding ibahagi sa iba. Umasa po kami ng banal na Espiritu siya patuloy manguna sa amin. Pagpalain na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Ito pong aming hiling. Sa pangalan ni Jesus na siya amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan, so mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Muli ako po ito sa ka-vlogger, Brother Joel Padilla, na nag-iwan po sa inyo ng isang kasabihan. Ang tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesus, makikita yan sa bunga sa pagsunod sa utos. Maraming salamat po. Bye-bye!